Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal laban kay dating Senador Bong Revilla at sa mga kapwa nito akusado sa kasong malversation. Nangyari ang desisyon matapos sa mga isinumiting mosyon mula sa kampo ni Revilla at ng mga akusado na kailangan pa raw resolbahin. Live sa Sandigan Bayan, si Val Gonzales. Val? Miss Karen, hindi nga natuloy ngayong araw ang pagbasa ng sakdal laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at lahat ng 7 mga akusado sa Manoy Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang arraignment dahil sa 7 iba't ibang mga mosyon na inihain ng mga akusado na kailangan mo ng resolbahin ng korte. Kay Revilla pa lamang ay mayroon ng 3 mga mosyon, kabilang dito ang hiling ng kanyang mga abogado na sa PNP Custodial Center ito makulong at hindi sa New Quezon City Jail sa Payatas dahil sa usapin daw ng seguridad. Bukod pa ito sa motion to quash information o ipawalang bisa ang kaso laban kay Revilla dahil sa usaping procedural o ilang mga depekto sa information o reklamo. Ipinabalik din ng kampo ni Revilla sa investigation stage ang kaso, pero sabi ng mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division, kapag naiakyat na sa korte ay hindi na ito maring gawin o hindi na pwedeng ibalik pa, at sa pagkakataong ito, hindi na pwedeng ibalik pa sa Office of the Ombudsman. Kumirit din ang kampo ng akusadong si Huat na siya ay mailipat naman sa kulungan sa lalawigan ng Bulacan. Sabi ng kanyang mga abogado, ito ay para daw sa mas malayang access ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan na gustong bumisita sa kanya. Naghain naman agad ng motion for bail ang kampo ng akusado si Juanito Mendoza na napagalaman ng korte, nakasa sa ilalim lang nito sa medical bypass procedure. Dahil dito'y muling itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagbasa ng sakdal at ng akusado sa darating January 26. Binibigyan naman ng korte ang panig ng prosekusyon para magkomento sa lahat ng isinumiting mosyon ng hanggang January 28. Samantala ngayong hapon, Miss Karen Duel ay nakatakdang dalawin ng mga justices ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang male at female dormitories para tiyakin na ligtas at nasa maayos o natutugunan ang pangangailangan ng mga kakulong mga nakakulong na sangkot sa 98.8 million peso flood control project anomaly sa Pandi sa lalawigan ng Bulacan. At ngayong hapon, dakong alauna itya, ay nakatakdaring basahan ng sakdal ang kaparehong mga akusado sa kasong graft o katiwalian na nasa kamay naman ng 4th Division ng Sandigan Bayan. Mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan sa Quezon City, para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales.